Calix, my son! Masayang bati kay Calix ng kanyang daddy. Well, masaya sana silang dalawa kung hindi lang nito palaging pinipili ang kanyang stepmother. Kung bakit naman kasi, nag-asawa pa ito nang mawala ang kanyang mami. Sa bagay, gaya nga ng palagi nitong paliwanag sa kanya, bata pa siya noon at gusto raw nito na magkaroon siya ng ina. Ngunit ano bang ginawa ng babaeng yun? Imbis na maging ina sa kanya, ito pa talagang naging kontrabida sa kanyang buhay. Iniinom niyo po ba ang mga gamot niyo? Tanong niya sa ama. Hindi man lang binalingan ng tingin ng asawa nitong halatang hindi masaya sa kanyang pagbisita. Of course, ayokong magalit ang doktor kong anak. Halatang masaya talaga ito sa pagbisita niya. Hindi na kasi siya nakatira doon, may sarili na siyang mansyon. Kailangan ko na rin umalis, Dad. May trabaho pa ako. Paalam ni Calix. Paalis na sana siya, ngunit napatingin siya sa ama nang hawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ka na ba babalik dito? Just take care, Dad. Hindi na siya lumingon pa. Gustong-gusto ni Calix na makasama ang kanyang daddy. Pero ayaw niyang maging living hell pa ang bawat araw ng kanyang buhay. Dok, Papunta na ako, Nessa. May dinaanan lang. Pinatay niya na rin ang tawag para makapag-focus siya sa pagmamaneho. He's a doctor, a pediatrician, kaya naman ang mga batang pasyente niya ang pumapawi sa stress niya sa buhay. Good morning po, Doc. Bati kay Calix ng mga magulang ng kanyang pasyente. Nginitian niya lang ang mga ito. Pumasok na siya sa loob ng kanyang consultation room. Nessa, pagpukaw niya sa atensyon ng sekretarya, mukha kasing may malalim itong iniisip. Tumango si Nessa. Pinapasok ng pinakauna niyang pasyente para sa araw na iyon. Medyo makulit ito pero nakasundo niya kaya hindi naging mahirap ang pagsusuri niya dito. Susunod ka kila mami at daddy ha. Kakain ka na dapat ng gulay at prutas para hindi kita turukan. Di ba sabi mo masakit yun? Sabi ni Calix sa 5 taong gulang na bata. Agad itong tumango, halatang takot sa injection. Sinabi niya lang naman yun para hindi na maging matigas ang ulo nito. Nang sa ganon, hindi ito parating nagkakasakit. Doc, napatingin si Calix kay Nessa. Lumunok muna ang babae bago ito nagtanong. Bakit po wala ho kayong asawa? Hindi ko pa siya nahahanap. Simple niyang sagot dito. Sapat na ang sagot niya dahil hindi na ito nagtanong pa. Besh, nakatingin si Sir Lance sa'yo. Siniko ni Yana si Belle. Si Belle ay katrabaho niya na kaibigan niya na rin. Pareho silang cashier sa isang restaurant. Malaki magpasweldo ang boss nila. Yun nga lang, pansin ni Belle na tila ba may gusto ito sa kanya. Ngunit hindi interesado si Yana sa lalaki. Hindi dahil sa hindi ito gwapo, kundi dahil isang tao pa rin ang nilalaman ng kanyang puso. Gwapo si Sir Besh pero iba na lang. Pwedeng ikaw na lang? Loka ka ba? Alam mong may asawa na ako. Kung wala nga ipapatulan ko talaga yun, no? Napailing na lang si Yana sa sinabi ng kaibigan. Nang dumating ang mga customers, nag-focus na sila sa trabaho. Pero ramdam pa rin niya ang tingin ng boss nila. Pagkatapos ng trabaho niya, pauwi na sana si Yana nang bigla siyang tinawag ng boss niya. Sir? Magalang niyang sagot rito. Nilingon niya ang lalaki. Gusto ko lang sanang malaman kung pwede kitang Sir, kailangan na kasi ako sa bahay eh. Uwi na po ako. Tsaka siya nagmamadaling umalis. Nauna na kasi si Belle sa kanya. Nang makasakay ng jeep, doon lamang nakahinga ng maluwag si Yana. Bakit naman kasi sa lahat ng pwede nitong magustuhan ay siya pa? Mama! Sinalubong si Yana ng mga anak niya sa kanyang pag-uwi sa bahay. Naglalaro ang 3 bata sa labas ng kanilang bahay. Nang makita siya, kaagad na lumapit ang mga bata at siya'y niyakap. Napangiti si Yana. Ang triplets niya talagang pumapawi sa kanyang pagod. Tara, pasok na tayo sa loob. Niyaya niya ang 3. Sumunod kay Yana ang 3 bata. Pagpasok sa kanilang bahay, wala doon ang kanyang nanay at tatay. Kaya naman nagtaka si Yana. Si Lolo at Lola? Tanong niya sa 3 bata. Bakit anak? Ang nanay niya nakadarating lang. Saan kayo galing, Nay? May pinuntahan lang ako saglit. Kanina ka pa ba? Kadarating lang po. Anya,
Matapos ibaba ang daladala niyang bag. Sige na, magbibihis na po muna ako. Naiwan ang 3 bata sa kanilang lola. Wala kayong sasabihin sa mama ninyo. Maliwanag ba? Sabay-sabay na tumango ang 3 bata, kaya napangiti ang ginang. Matapos iwan ng kanilang lola, nagkatinginan ng triplets na sina Zion, Zane at Zara. Kuya, tawag ng batang si Zara sa kanyang kuya Zion. Ayaw niyo ma-stress si mama, di ba? Sabay na tumango ang dalawa, kaya paglabas ng kanilang ina sa loob ng kwarto, peking ngiti ang ibinigay ng 3. Ma, sa tingin ko po kailangan ko nang ipakilala ang triplets sa papa nila. Natigil sa pag-inom ng kape ang mama ni Yana. Labis itong nabigla sa kanyang sinabi. Anong sabi mo anak? Tila ba nabingi ito? Nais na ulitin ang kanyang sinabi. Ang triplets po, gusto ko na sana silang ipakilala sa kanilang papa. Bakit pa? Ilang taon naman na nating nakaya na tayo lang ang nag-aalaga sa kanila. Kaya bakit pa anak? Hindi naman sila naghahanap ng ama. Hindi batang alam nila wala na ang papa nila? Sagot kaya na ng kanyang mama. Halatang halata na hindi ito sang-ayon sa nais niyang gawin. Pero ma, Yana anak, sa tingin mo ba, sa ginawa mo'y nanatili ka pa rin sa puso ng lalaking yon? Sigurado ngayon na may iba na yon. Kahit pasabihin mo sa kanya ang dahilan kung bakit kailangan mo siyang iwan. Natigilan siya sa sinabi ng kanyang mama. Hindi nakapagsalita si Yana. May punto naman ito, kaya ang isipin na yon, sakit ang naidulot sa kanyang dibdib. Hindi nyo na siya kailangan pa sa buhay ninyo anak. Nandito naman kami ng tatay mo. Hindi na sumagot si Yana. Bagkus, tinungo niya na lang ang kwarto nilang mag-iina. Naabutan niyang mga anak na natutulog na. May ngiti sa labi niyang pinagmasda ng 3 bata. Ang mga batang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang buhay. Kung wala ang mga ito, matagal na siyang sumuko. Pero dahil may anak siya, kailangan niyang malakas at maging matatag. Tumabi si Yana sa 3. Bali nasa dulo siya ng malaki nilang kama. Yakap-yakap niya ang bunso sa 3 na si Zara. Hanggang sa ipinikit niya na rin ang mga mata at natulog na rin. Kinabukasan, maagang gumising si Yana. May trabahong nag-iintay sa kanya, kaya hindi pwedeng habaan niya ang kanyang tulog. Paglabas ni Yana ng silid, dala niya ang kanyang tuwalya at damit na isusuot niya. Ipaghahanda kita ng makakain mo anak, sabi ng kanyang mama nang siya'y mapansin ito. Sige po ma. Tuluyan niya ng tinungo ang banyo. Habang nasa ilalim ng shower, ang naging usapan pa rin nila ng mama niya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pero tingin kasi niya pwede na. Total, ilang taon na rin naman ang lumipas. 6 na taon na rin at 5 taon na ngayon ang triplets. At sigurado siyang doktor na ngayon si Calix. Yun nga lang, hindi siya sigurado kung single pa ito. Paglabas ni Yana ng banyo, kumakain na ang triplets. Pinapakain na ang 3 ng kanyang mama. Binati siya ng mga anak. Hinagkan ni Yana sa pisngi ang 3 mga anak niya. Mas lalo tuloy naging ganado ang 3 bata. Sumabay na rin siya sa pagkain. Aalis ka na po mama? Tanong kaya na ng panganay niyang si Zion. Oo, papasok na si mama. Kaya ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo ha? Tango ang naging tugon ng anak niya sa kanya. Hinagka na lang ni Yana ang noo ng mga anak bago siya tuluyang umalis ng kanilang bahay. Pag alis ni Yana, doon na lumabas ang tunay na kulay ng kanyang ina. Kayong 3, dito lang kayo habang naglalaro ako ha? Huwag niyo akong pupuntahan sa tungitan. Maliwanag ba? May pananakot na sabi ni Anita sa kanyang 3 apo. Opo lola, sabay-sabay na sagot ng triplets. Mabuti naman kung ganon. Napatango si Anita. Maya-maya pa, lumabas na ang asawa nitong si Melchor sa kwarto. Anong oras na rin ito umuwi kagabi? Pagkatapos kasing magsugal kagabi, nagawa pa nitong mag-inom. Mabuting at napaniwala nito si Yana na nagkasiyahan lang ang mga ito. Oh, sa lolo nyo na ito. Kinuha nito ang natitirang pritong itlog at hotdog. 2 pa ang hotdog at 1 buo pang itlog. Pero lola, hindi pa po kami tapos kumain. Sagot ng bunso na si Zara. Kaunti pa lang kasi ang nakukuhang ulam ng 3.
Nang lumabas kanina ang mama nila sa banyo, kakasimula pa lang nila noon at kaunting ulam lang ang ibinigay ng kanyang lola. Bakit ka nagrereklamo? Hindi pa nagbibigay ang mama ninyo. Napanalunan ko to sa tong-its. Sasagot sana si Zane, ngunit pinigilan ito ng kanyang kuya Zion, kaya hindi na nito sinagot pa ang lola nila. Napangiti na lang si Anita dahil alam niyang malaki ang takot ng mga apo sa kanya. Nakaupo naman si Calix sa kanyang swivel chair. Naiinis siya dahil wala pa rin nakakakita kay Yana. Ilang private investigator na ba ang kanyang inutusan, ngunit wala pa rin nakakakita dito. Kaya paano siya magkakaroon ng pamilya kung wala pa ang babaeng nais niyang maging katuwang sa pagbuo nito? Aanhin niya ang lahat ng meron siya ngayon kung wala naman siyang pag-aalayan. Abala pa rin sa pag-iisip si Calix nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Yes, Dad. Pwede mo ba akong dalawin ulit sana? Tanong nito sa kabilang linya. Anong kailangan niyo, Dad? Si Tita Farida, anong ginagawa niya? Nandito lang ang tita mo sa mansyon. May gusto lang akong ipakilala sa'yo. Pagkatapos na ng trabaho ko, Daddy. Anya at pinatay na ang tawag. Hindi siya pupunta para sa gustong ipakilala ng kanyang daddy. Pupunta siya para hindi sumama ang loob ng kanyang daddy. Pagdating ni Calix sa mansyon ng daddy niya, naabutan niya ang ama na may kausap na isang magandang babae. Tingin niya, kaedad niya lang ito. Mabilis na nabaling ang atensyon ng dalawa sa kanya. Napatayo pa ang babae, lumapit, inihain ng kamay nito sa kanya at nakikipagkamay. Ngunit hindi nakipagkamay si Calix. Bagkus, tiningnan lang niya ang kamay nito. Anak siya ni Mr. Lim, bago kong business partner, at naisip kong bagay kayo anak. Hindi niya nagustuhan ang narinig mula sa kanyang daddy. Pagtingin ni Calix sa Tita Farida, nakangiti lang ito. Mukhang ito ang nagsuggest noon sa kanyang daddy. Alam niyo naman, Dad, na wala akong interes sa pakikipagrelasyon. Talaga ba, iho? O baka naman hindi ka pa rin makamove on sa babaeng yon? Tanong ng Tita Farida niya. Kinontrol ni Calix ang kanyang sarili. Hindi po pwedeng ang lalabas sa bibig ang magiging dahilan para ma-stress ang kanyang daddy. Alis na ako, Dad. Alam niyong ayaw ko sa pagtatalo. Tumalikod na siya at naglakad na palabas ng mansyon. Ngunit hindi niya naman inaasahan na susunod ang kanyang Tita Farida. Wala nang chance pa na magtagpo ang landas ninyo ng babaeng yun, iho. Kung kaya, ang anak na lang ni Mr. Lim ang piliin mo. Tinawanan niya ang sinabi ng kanyang stepmother. Para ano? Para maging katulad ni Daddy ang buhay ko? Nawala ang ngiti sa labi ng ginang. Napalitan iyon ng galit. Wala ka nang magagawa pa, iho. Tanggapin mo na lang sa ating dalawa. Mas mahal ako ng daddy mo. Muli lang natawa si Calix. Sa ngayon, dahil hindi niya pa alam ang mga kalokohan mo, kaya kabahan ka na kapag nagising na si Daddy. Tinalikuran niya ang kanyang stepmother. Narinig pa niya ang matinis nitong boses na tinatawag siya, ngunit hindi niya napinansin. Alam niyang may kinalaman ito kung bakit bigla na lang nawala si Yana. Kaya nga labis-labis ang inis niya rito na hinding-hindi na mawawala pa at gagaan lang ang loob niya kung maghihiwalay na ito at ang daddy niya. Ngunit kailan pa mangyayari yun? Gayong tila, baliw na baliw dito ang kanyang daddy. Ang anak mo talaga, Han? Gusto mo lang naman yung makakabuti sa kanya. Paglalambing ni Farida sa asawa. Nakaupo ang asawa nitong si Leandro sa sofa at kasalukuyang katabi ang ginang. Naiintindihan ko ang kanyang reaksyon. Nawala ang ngiti sa labi ni Farida. Hindi niya gusto yun. Ang gusto niya, masama ang loob nito sa anak. Pero Han, sinisisi pa rin ako ng anak mo kung bakit nawala ang girlfriend niya. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala akong ginawa. Kung nawala man ang babaeng yon, hindi ko alam kung bakit. Ni hindi nga natin alam na may girlfriend siya. Nalaman lang natin ang pagbintangan niya ako. Yumakap pa siya sa asawa. Shh! I believe you, Han. Napangiti si Farida sa kanyang narinig. Sorry na lang ang binatang yon kung siya ang mahal na mahal ng daddy nito. At dahil sa sobrang pagmamahal nito sa kanya, ay walang kaalam-alam sa kanyang pinaggagawa. Inis na umuwi si Calix sa kanyang mansyon. Binati nga siya ng mga kasambahay niya, ngunit hindi niya pinansin. Pagdating sa kanyang kwarto, napasuntok siya sa pader. Kailan ba magigising ang daddy niya sa katangahan nito?
Sunod na sumagi sa isip niya si Yana. Nasa na ba to? Miss na miss niya na ang babae. Sa ilang taon walang ibang naging laman ng puso niya, kundi ito lamang. Kaya sisiguraduhin niya na sa muli nilang pagkikita, hindi na ito makakawala pa sa kanya. Hello? Sinagot niya ang tumatawag. Calix iho. Ang ninong Cesar niya pala. Hindi niya lang talaga nalagyan ng pangalan ng number. Nong, bati niya rito. Iho, hindi mo pa ako nadadalaw dito sa hospital. Pabiro nitong sabi sa kanya. Nong, alam niyo naman na doktor tayo kaya busy. Tugon ni Calix sa kanyang ninong. Narinig niya ang pagtawa nito sa kabilang linya. Alam mo iho na tumatanda na ang ninong. Baka mamaya niyan hindi na. Okay ninong, bibisitahin ko kayo. That's my inaanak. Hihintayin kita. Pinatay na ni Calix ang tawag. May pag-aaring hospital ang ninong niya sa Laguna. Kaya doon siya pupunta. Bukas Wednesday, wala siyang klinik. Bukas niya ito bibisitahin. Kinabukasan, araw ng Miyerkules, muling pumasok si Yana sa kanyang trabaho. Naiwan ulit ang triplets sa kanyang mga magulang. Lola, pwede pong pahingi po kami ng pera, pambili lang po namin ng pagkain mamaya. Paghingi ng pera ni Zara sa Lola Anita nito. Ang dalawang kuya nito, hinihintay ang magiging tugon ng kanilang lola sa bunso nilang kapatid. Pagkain mamaya? May pagkain dito sa bahay, kaya dito na lang kayo kumain. Tinalikuran ng tatlo ng kanilang lola. Bumalik ang triplets sa loob ng kanilang bahay. Pagtingin nila sa kaldero, wala na yung lamang kanin. Maging ulam na pwedeng papakinay wala rin. Anong kakainin natin mamaya kuya? Tanong ni Zara sa kuya Zion nito. Oo nga kuya, sabi naman ni Zane. Awang-awa si Zion sa dalawang kapatid. Ngunit maging siya, hindi alam ang gagawin. Hanggang sa may pumasok sa kanyang isipan, ang mangutang upang may makain sila mamaya. Ano? Uutang? Uutang ka mo? Tanong ng matandang tindera. Ang daming utang ng lolo't lola nyo rito kaya bawal. Sigaw nito sa kanya. Bagsak ang balikat na umuwi si Zion. Wala silang kakainin ng mga kapatid niya sa tanghalian. Wala naman kasi silang pambili. Natatakot naman silang puntahan ng kanilang lolo at lola sa sugalan. At ang mga tao sa kanilang lugar, alam nilang hindi mapagbigay. Napilitan ng tatlo na mamalimos para may pambili sila ng makakain kahit pang hanggang bukas. Kung kaya naman naglakad-lakad ang tatlo hanggang sa mapadpad sila sa harap ng isang hospital. Pero ang daan pa uwi sa kanila, tanda pa rin ang tatlo. Pasok tayo dyan kuya, sabi ni Zara. Gutom na kasi talaga ito't hindi na talaga kaya. Napilitan si Zion na sumunod sa kanyang dalawang kapatid. Awang-awa na rin kasi siya rito. Pare-pareho din silang tatlo na nanginginig na sa gutom. Wala pa namang nagbibigay sa kanila ng pera, kaya paano sila makakabili? Pwede po bang humingi ng pagkain? Sabi ng batang si Zara sa mga dumaraang tao. Ganon din ang ginagawa ng dalawa nitong kuya. Hanggang sa nagdikit-dikit na ang tatlo. Nang biglang dumaan ang isang doktor. Ito ang agad na nilapitan ng triplets. Katatapos lang bisitahin ni Calix ang ninong. Tuwang-tuwa nga ito na nakapang-doktor pa rin siya. Kahit bibisita lang doon na sinadya niya talaga. Dok, may pagkain po ba kayo? Gutom na po kami eh. Nakaramdam ng awa si Calix sa tatlong bata. Tila ba may umantig sa kanyang puso. Nasa na kaya ang mga magulang nito? Bakit hinahayaan namang hingi lang ng pagkain ng anak? Nakaramdam siya ng inis para sa magulang ng tatlong bata. Bibigyan ko kayo ng pagkain, pero sino ba ang mama nyo? Bakit hinahayaan kayo na manghingi ng pagkain dito sa hospital? Nagkatinginan ng tatlong bata. Kuya, sabihin na natin, gutom na ako eh, sabi ni Zara sa mga kuya. Yana Teves po. Si Zion ang nagsabi ng pangalan ng kanilang mama. Natigilan sa narinig si Calix. At upang makasigurado kung pareho ang Yana na ex niya at ang ina ng mga bata, ay inilabas ni Calix ang kanyang cellphone. Hinanap niya doon ang larawan ni Yana. Tsaka iyon ipinakita sa bata. Eto ba siya? Opo, kilala niyo po ang mama namin? Mabilis na sagot ni Zara. Matagal na pinakatitigan ni Calix ang tatlong bata.
kamukha niya ang mga ito, lalo na nung siya'y bata. Ibig sabihin, nagkaanak sila ni Yana nang hindi niya nalalaman. Kaya imbis na sagutin ang tanong, niyakap ni Calix ang triplets na nakapagpatulala sa tatlo. Kailangan kong makita ang mama ninyo. Doon na kayo titira sa mansyon ko. Sabi niya pa na ikinagulat ng tatlo. Gutom na ang tatlong bata, kaya dinala ni Calix ang mga ito sa isang restaurant upang pakainin. Nagkaanak pala sila ni Yana, ngunit bakit hindi nito sinabi sa kanya? Kaya ba bigla na lang din itong nawala dahil ba sa stepmother niya? Yun ang kailangan niyang makumpirma. Mama! Napatingin si Calix sa unahan. Nauna ng lakad ng triplets sa kanya. Gulat na gulat si Yana nang magtama ang mga mata nila. Doon pala nagtatrabaho ang babae. Anong ginagawa niyo rito? Inuna nitong pagtuunan ng pansin ng mga anak nila. Kasi mama, gutom na po kami, tapos nakilala po namin siya. Tinuro siya ng anak nilang babae. Muli silang nagkatitigan ni Yana. Tila ba hindi nito malaman ang sasabihin ng mga oras na iyon. Doon niya lang nagawang humakbang palapit. Bakit mo itinago? Naging salitan tuloy ang tingin ng tatlong bata sa kanilang dalawa. Calix, kay sarap marinig ng pangalan niya mula sa bibig nito. Ngunit hindi yun ang kailangan niya, kundi ang paliwanag nito. Kaagad na sinabi ni Calix ang order niya para sa mga bata sa isang lalaki. Habang nakaupo sila ng mga bata, nakatingin lang siya kay Yana. Naiintindihan niyang nagtatrabaho ito at ayaw niyang ipahiya. Ngunit tila ba, naginit ang ulo niya sa kanyang nakita. May kumausap kasi ditong lalaki na tingin niya, may-ari ng restaurant. Doon na siya tumayo at nilapitan ng dalawa. Can I have my wife? And starting from now, hindi na siya magtatrabaho pa rito. Hinawakan pa ni Calix ang kamay ni Yana. Hawak-hawak niya ang kamay nito habang palapit sila sa kanilang mga anak. Mama, bakit magkahawak po kayo ng kamay? Tanong ni Zara. Kanina'y nalaman na ni Calix ang pangalan ng triplets, sina Zion, Zane at ang bunsong si Zara. Tumingin si Yana sa kanya na tila ba hindi malaman ang isasagot sa kanilang mga anak. Mama, sabi niya, doon na daw po tayo titira sa mansyon niya. Ang anak niya namang si Zion ang nagsalita. Mas lalo tuloy walang masabi si Yana. Tila ba napipi ito? Kumain na muna kayo. Tsaka i-explain ni mama ang lahat, okay? Tumango ang tatlong bata. Maya-maya pa, dinala na ang in-order niyang mga pagkain. Habang kumakain ng triplets, nakatingin sila ni Yana sa tatlong bata. Hanggang sa itinigil niya na ang panunood sa mga ito at binaling ang atensyon sa babaeng mahal niya na bigla na lamang nawala noon. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka nawala? Bakit mo tinago ang tungkol sa kanila sa akin? Bulong niyang tanong kay Yana. Paano kayo nagtagpo ng triplets? Nangihingi sila ng pagkain sa hospital. Then I saw them. Bakit naman nila gagawin yun? You're still not answering my question. Tumingin ito sa mga mata niya. Dahil sa stepmother mo. Napamura siya dahil sa labis na galit. Sinasabi niya na nga ba? Ang babaeng yun talaga ang kontrabida sa kanyang buhay. Mama, tapos na po kami, sabi ni Zara. Pinunasan ni Yana ang dumi sa gilid ng labi ng anak nila. Hindi maiwasang mainis ni Calix sa isipan na ilang taon nang sinolo ng babae ang pag-aalaga sa hindi lang isa, kundi tatlong bata, kahit na pwede naman silang dalawa. Ngayon sabihin niyo kay mama, bakit kayo nanghihingi ng pagkain sa hospital? Asan si lolo at lola? Nagkatinginan ng tatlong bata na tila ba nagdadalawang isip kung sasabihin na nila ang totoo. Kasi mama, nagsusugal po sila mama. Ani Zara, kitang-kita ni Calix ang labis na pagkagulat ni Yana dahil sa nalaman. Tumingin ito kay Zion at kay Zane. Zion anak, totoo ba yon? Nang tumango ito, tila ba nang hina ang babaeng kanyang mahal at kitang-kita iyon ni Calix. Opo, mama. Palagi pong kaunti pinapakain sa amin ni Lola. Yung natira lang po sa almusal tapos hati-hati po kaming tatlo. Ayaw din po kaming bigyan ng pera ni Lola pambiling merienda.
Tapos kanina po, wala nang pagkain sa bahay. Hindi po kami makautang sa kapitbahay kasi marami daw pong utang sina lolo't lola. Tapos mga kapitbahay po natin, hindi sila namimigay. Bakit hindi nyo agad sinabi kay mama? Naluluhang tanong nito sa mga anak nila. Kasi mama, ayaw po namin na ma-stress ka. Hindi na napigilan pa ni Yana na niyakap ang mga anak niya. Doon na siya nagsalita. Kaya doon na kayo titira sa mansyon ko. And no more buts, Yana. Bakit doon po kami titira? Tanong ng anak niyang si Zion. Because I'm your father. Napaawang tuloy ang labi ng triplets, tsaka napatingin ang mga ito sa kanilang mama. Totoo po ba yun, mama? Oo, siya ang papa ninyo. Sorry kung nagsinungaling sa inyo si mama na wala na kayong papa. Ngunit imbis na magalit sa kanya, yumakap lang kay Calix ang tatlong bata na ikinangiti naman niya habang nakatingin kay Yana. Ma! Galit na pinuntahan ni Yana ang nanay niya na nasa tong-itan. Hindi pa nga nito napansin na nandoon siya. Hindi rin kasi nito narinig ang boses niya dahil sa labis na ingay. Kung hindi pa ito kinalabit ng isa, hindi pa mapapatingin sa kanya. Yana anak, napatayo ito. Binitiwan ng hawak ng mga baraha. Ma, binibigyan ko naman kayo ah. Ang gusto ko lang, alagaan niyo ang mga anak ko. Bakit niyo naman sila pinababayaan? Bakit sila napunta dyan sa malapit sa hospital para lang manghingi ng pagkain? Sunod-sunod na napalunok ang kanyang ina. Kailan niyo pa ginagawa yun? Pang merienda hindi niyo rin sila binibigyan? Bakit ma? Dahil sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na kami ng tatay mo sa mga anak mo. Tila ba paglalabas nito ng sama ng loob? Ma, paano niyo nasasabi yan? Dahil hindi ka naman naming tunay na anak. Napilitan lang kaming alagaan ka para palakihin ka't ikaw ang magtrabaho para sa amin. Anak ka ng kapatid ng tatay mo at sabay na nawala ang tatay at nanay mo. Kaya naiwan ka sa aming dalawa. Pinagtiyagaan nga lang namin ang mga anak mo dahil alam naming may mapapala kami sa'yo kapag nagtatrabaho ka na. Tumulo ang luha sa mata ni Yana, dulot ng sakit ng salita na nanggaling sa babaeng itinuring niyang ina. Ngunit hut-hutan lang pala ang tingin sa kanya. Ngayon, hindi niyo na kailangan pang magtiyaga sa amin ng mga anak ko. Bahala na kayo ng tatay sa buhay niyo. May inilabas siyang pera mula sa kanyang bag. Inilagay niya iyon sa mesa. Salamat po sa lahat. Salamat at naging totoo kayo. Tumalikod na si Yana. Hindi na inintindi pa ang bulungan ng mga tao. Ngunit habang pabalik sa sasakyan kung saan nandoon ang kanyang mga anak at si Calix, hindi niya maiwasan ang maluha. Mama, inaway ka po nila lola? Tanong ng batang si Zara. Niyakap lang ni Yana ang anak habang nakatingin kay Calix na tila ba nag-aalala sa kanya. I'm okay. Get in. Gaya ng sabi nito, tuluyan na siyang pumasok ng sasakyan. Habang nasa biyahe sila, tahimik lang si Yana. Saan tayo pupunta, Calix? Ano bang sabi ko, babe? Sa mansyon ko. Doon kayo titira ng mga bata. Muli nitong binaling ang atensyon sa pagmamaneho. Napatingin siya sa passenger seat kung saan tulog na ang triplets. Anong sinabi sa'yo ng demonyong babaeng yun? Tanong ni Calix sa kanya. Na kapag hindi ako umalis at tinuloy ko ang pakikipagrelasyon sa'yo, susulsulan niyang daddy mo na patigilin ka sa pag-aaral at itakwil ka na dahil nakikipagrelasyon ka sa isang tulad ko at kayang-kaya niyang gawin yun alam ko dahil nakwento mo sa akin kung gaano kamahal ng daddy mo ang stepmom mo. Tsaka ko lang din nalaman na dinadala ko na pala ang triplets. Pinagsalikop nito ang kanilang mga kamay. Habang nakatingin doon, hindi maiwasang maluha ni Yana dahil sa labis na kasiyahan. Natakot ako, Calix. Natakot ako na ipakilala sila sa'yo kahit gustong gusto ko na baka kasi mamaya may pamilya ka na at may iba ka ng mga... Nagulat siya nang itigil nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi naman nagising ang mga anak nila. Hinaplos ng kamay nito ang kanyang pisngi habang nakatingin lang sa kanyang mga mata. Napapikit si Yana at sa pagmulat niya, sinakop ng labi ni Calix ang kanyang labi. Napapikit na lamang siya habang dinadama ang halik ng pinakamamahal niyang lalaki. Ngayon, takot ka pa rin ba sa babaeng yun? Iling ang naging tugon ni Yana.
Wala na siyang pwedeng ipangtakot sa akin at handa na akong makaharap siya. That's my girl. Sabi pa nito at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Wala namang kaalam-alam si Calix na pinagpaplanuhan na ng masama ng kanyang stepmom ang kanyang daddy. Kailangan mo nang mawala, Leandro. Natatawang sabi ni Farida habang hawak ang isang botelya ng gamot. Tama na ang pagtitiis niya dahil gusto niya nang maging malaya at mangyayari lang yun kapag nawala na ito, kapag napatay na niya. Pagkatapos sa kanya mapupunta ang karamihan ng yaman ng mga Montero. Wow, Papa! Ang laki-laki naman po ng bahay niyo. Manghang-manghang batang si Zara. Nilapitan ni Calix ang anak nila at ito'y binuhat. Dito na kay titira nila mama. Tumingin ito sa kanya. Saglit lang nitong binuhat ang anak pagkatapos ay binabarin. Papa, saan po ang magiging kwarto namin? Si Calix mismo ang naghatid sa mga bata sa magiging kwarto ng tatlo. Habang siya nakasunod lang sa mag-aama. Napapangiti siya. Wow, Papa! Dito po kami nila kuya. For now, sweetie, pero pag big girl ka na, magkakaroon ka na ng sarili mong kwarto. Malambing nitong sabi sa anak nila. Napapapalakpak tuloy ang bunso nila. Papa, kung dito na po kami titira, ibig sabihin, hindi na po magtatrabaho si Mama? Hindi na, son. Tuwang-tuwa tuloy ang triplets, nagtatatalon pa. Matapos ang saglit nilang usapan sa loob ng kwartong yun, bumaba na rin sila para sa hapunan. Nakaluto na. Alam na talaga ng mga nandoon ang gagawin. Good evening po, Ma'am. Bati sa kanya ng mga kasambahay. Ngumiti lang si Yana. Tsaka siya naupo. Sa pinakasentro ay si Calix. Papa, pray po muna tayo. Sabi ni Zara. Tumango si Calix. Sinimulan na nila ang pagdarasal. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang kumain. Sarap na sarap ang triplets sa pagkain. Hindi lang dahil sa masarap ang pagkain, kundi ganado ang mga ito. Ngayon kasi, hindi na lang mama ang mayroon sila, kundi pati papa. Papa, may lolo't lola po ba kami sa inyo? Si Zion ang nagtanong. Nagkatinginan silang dalawa ni Calix. Zion, anak, mag-focus ka muna sa pagkain. Sinunod naman ito ang kanyang utos. Pagkatapos nilang kumain, tutulong sana si Yana sa pagliligpit, ngunit pinigilan siya ni Calix. Let them. Sabi nito habang hawak ang kamay niya. Ang triplets, inaasikaso ng mga katulong. Habang silang dalawa, nagtungo sa living room. Kamusta kayo ng daddy mo? Tanong niya sa lalaki habang nakakandong siya rito. Inalis ni Yana ang pagkakayakap ni Calix sa kanya. Tumayo siya sa harap nito habang nakaupo pa rin ito sa sofa. Hanggat hindi niya hinihiwalayan ang babaeng yun, hindi kami magiging maayos. Nakatingala ito sa kanya. Pero Calix, daddy mo pa rin yun. Oo nga, daddy ko siya, pero hindi ko gusto ang asawa niyang hindi naman naging ina sa akin. Hindi ba't dahil sa kanya kung bakit mo ko iniwan? Tumayo ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Pero ganito naman ang naging kapalit. Successful ka na ngayon. Kita mo, mayroon ka ng sariling mansyon. Inilibot niya ang tingin, ngunit napabalik ang tingin kay Calix nang hawakan nito ang kanyang baba. And this is all for you, for the triplets. Hindi na nito napigilan pa ang sarili. Sinakop ng labi nito ang kanyang labi. Napangiti na lang si Yana. Siya naman sana ang hahalik kay Calix. Kaso, nakita niyang pababa na ang triplets. Magbibihis na muna ako, pero mayroon na mga damit doon sa taas, sa kwarto ko. Itinuro na ng lalaki ang kwarto nito sa kanya kanina, kaya alam niya na kung saan. Iniwan na muna ni Yana ang triplets sa papa ng tatlo. Habang paakyat ng hagdan, hindi niya maiwasan ng mapangiti. Para siyang nananaginip dahil sa nangyayari ngayon. Ang saya-saya niya. Gaya ng sabi ni Calix kay Yana, mayroon ngang damit doon na pambabae. Para sa'yo talaga yan. Para pag nakita na kita, may damit ka na sa bahay ko. Sabi nito sa kanya nang bumaba siya, ngunit inirapan niya ang lalaki. Hindi niya kasi maiwasan na mag-overthink. Papa, inaantok na po kami. Binuhat ni Calix ang bunso nila, habang sumunod naman sina Zayn at Zion. Nakasunod lang si Yana sa mag-aama. Matulog na kayo. Babantayan namin kayo ng mama ninyo. Sabi nito sa mga anak nila.
Tabi-tabi ang triplets. Nawala tuloy ang inis niya kay Calix at napalitan iyon ng ngiti. Now let's talk. Hinawakan nito ang kamay niya. Hawak-hawak nito iyon hanggang sa makarating sila sa kwarto. Nang makapasok, mabilis nitong sinarado ang pinto at isinandal siya doon. Anong tumatakbo sa isip mo? Wala. Pagsisinungaling niya. Napangisi ang lalaki. Tanggalin natin ang selos mo. Siniil siya nito ng halik nang biglang may napagtanto. Sandali, hayaan mo muna ako mag-shower. Iniwan na muna siya nito. Humiga na si Yana sa kama. Ayaw niyang maabutan ni Calix na gising pa. Kaya naman humiga na siya sa kama. Hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi siya gumalaw. Nagkunwari siyang tulog. Lumundo ang kama. Naramdaman na lang ni Yana ang pagyakap ng lalaki sa kanya at ang paghalik-halik nito sa kanyang leeg. Calix, hindi niya na kayang magpanggap na tulog. Kinubabawan siya nito. Calix, hindi pa ako. Hindi na natuloy ni Yana ang sasabihin nang sakupin nito ang kanyang labi. Napapikit na lang si Yana. At sa gabing yun, buong puso niyang isinuko ang kanyang sarili sa lalaking pinakamamahal niya. At aaminin niyang na-miss niya yun. Kinabukasan ng magising si Yana, masakit ang katawan niya. Grabe ba naman kasi ang gigil sa kanya ni Calix? Ramdam na ramdam niya tuloy ang pagkamis nito sa kanya. Buti nga't hindi nasira ang kama. Parang ang pinarusahan din siya ng lalaki dahil sa ginawa niyang pag-iwan dito. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi niya kaya. Masakit kasi talagang nasa pagitan ng kanyang hita. Breakfast in bed, wife. Maya-maya, pumasok si Calix sa loob ng kanilang silid. Sa inis niya sa lalaki, binato niya ito ng unan matapos nitong ibaba ang tray na may lamang pagkain. Tumawa lang ang lalaki. Tila ba tuwang-tuwa ito sa kanyang naging reaksyon. Ang sakit, Calix. It's your fault. Bakit kasi mas lalo kang gumanda at... Muli niya itong binato ng unan, ngunit muli itong nakaiwas. Yung bibig mo, ngumiti lang ito. Umupo na sa kama at nakaharap sa kanya. Para siya'y masubuan. Kaya nga babawi ako. Pinanganga siya nito. Walang nagawa si Yana. Doktor ka, di ba? Wala ka bang trabaho ngayon? Baka maraming pasyente na naghihintay sa'yo. Wala akong check-up kapag Miyerkules at Huwebes. Kaya bukas pa. Muli siya nitong sinubuan. Nakatingin lang si Yana kay Calix. Nakatikim tuloy siya ng pangaasar mula rito. Gusto mo bang ako na lang ang... Sa inis niya, sinubuan niya ito ng hotdog para matigil. Tawang-tawa si Yana sa ginawa niya. Butit hindi ito napikon sa kanya. Mama! Pumasok sa kwarto ang triplets. Naunang umupo sa tabi niya ang bunso nila ni Calix na si Zara. Habang nasa kabilang tabi naman niya sina Zion at Zane. Mama, may sakit ka po ba? Nag-aalalang tanong ng bunso niya. Sinamaan niya ng tingin si Calix. Halata kasi na gusto nitong matawa. Wala akong sakit, anak. Hinaplos niya ang buhok ni Zara. Papa, doktor ka po, di ba? Tanong ni Zion kay Calix. Yes, I am. Why, kiddo? Pwede niyo po ba kaming ipasyal sa work niyo? Kaagad na pinaliwanagan niya ng anak niya. Hindi pwede, anak, kasi pag nandun tayo, madidistract si Papa. Paano ang mga pasyente niya? Naiintindihan nito kaya hindi na nagpumilit pa. Matapos niyang kumain, inilabas na ni Calix ang dalang tray. Naiwan ang triplets nila sa kanya. Mama, ang saya-saya po namin na may Papa na po kami. Napangiti si Yana sa sinabi ng bunso niya. Oo nga, Mama. Sabay pang sabi ng panganay niya at pangalawa. Niyakap niya ang mga anak. Ngayon buo na sila. Magkakasama na sila at hinding-hindi niya nahahayaan na muli pa silang masira. Han, inumin mo tong gamot. Inabot ni Farida ang gamit sa asawa. Walang tanong-tanong na ininom ito ni Leandro. Ngiti ang sumilay sa labi ng ginang, ngunit hindi iyon nakita ng kanyang asawa. Pagkatapos uminom ng gamot, tinungo na nito ang kwarto. Kaya si Farida tuwang-tuwa. Dahil alam niyang tumatalab na ang mga gamot na pinapainom niya rito. Sorry na lang sa'yo, iho. Ngiti pa nitong sabi hanggang sa biglang may tumawag dito. Ma'am, ang bagong driver doon nakabit niya. Lumabas si Farida ng mansyon. Sa isang tagong gilid, doon sila naghalikan ng driver.
kung saan walang makakakita sa kanila. Huwag kang mag-alala. Kapag nawala ng asawa ko, sa akin na mapupunta ang lahat-lahat. Matapos ay magsasama na tayo. Habang haplos ang pisngi ng lalaki, na muli lang siyang hinalikan. Napapikit si Farida nang dumako ng halik nito sa kanyang leeg. Natigil lang ang dalawa nang marinig niyang may maid na tumatawag sa kanya. Inis na inis si Farida dahil talaga namang siya'y nabitin. Kaya naman, ang maid ang kanyang napagbuntunan. Ano ba yon? Hinahanap po kasi kayo ni Sir Leandro. Bakit, Han? Tingin ko, saglit na lang ang buhay ko. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Farida, ngunit hindi iyon pinakita sa asawa. Nagkunwari siyang nalulungkot. Hindi pwede, Han. Paano na ako? Pagdadrama niya sa asawa, yumakap pa siya sa asawang nakatalikod sa kanya. Maiiwan ko na ang kumpanya. Nandito naman ako, Han. Ngunit hindi ito sumagot, pero alam niya. Alam niyang sa kanya iyon iiwan ng kanyang asawa dahil doktor ang anak nito. Ayaw nun na maging businessman, kaya sa kanya maiiwan. Gusto kong puntahan ng aking anak. Humarap ito sa kanya. Baka ma-stress ka lang, Han. Hindi. Gusto ko lang siyang dalawin at kapag hindi pa kami magkakaayos, hahayaan ko na siya. Sayang-saya si Farida sa kanyang narinig. Yun nga ang gusto niya, hindi na magkaayos pa ang dalawa. Magbihis ka na. Sinunod niya ang utos ng asawa. Ang saya-saya niya. Sigurado naman kasi siyang hindi na naman magiging maayos ang usapan ng dalawa. Nagulat si Yana nang bigla na lang dumating ang daddy ni Calix, pati na ang stepmother nito. Maging ang ginang, gulat nang makita siya doon. Anong ginagawa niyo dito? Si Calix nakagagaling lang sa dining. Kaagad siyang tinago ng lalaki sa likuran nito. Maging ang triplets na naglalaro kanina, natigil sa kanilang ginagawa. Inutusan ni Calix ang mga katulong na dalhin muna sa kwarto ang tatlo. Sino ang mga batang yan, iho? Tanong ni Farida. Mga anak po namin ni Calix. Siya na ang sumagot sa tanong nito. Buong tapang ang kanyang sagot para maipakitang hindi na siya natitinag dito. Mga anak? Paano kaming makakasigurado na mga anak ko sila at wala akong pakialam sa kahit anong sasabihin ninyo? Sabi ni Calix sa kanyang stepmother. Nakita niyang galit na galit ng mga oras na iyon. Halata na hindi nito nagustuhan ang pagbabalik niya. Nagpauto ka sa babaeng yan? Hindi ba't bigla na lang siyang nawala na ibinibintang mo pa sa akin? Tapos may anak na ngayon? Baka mga anak niya sa ibang lalaki. Natawa si Yana sa narinig niya. Hindi po bintang yun, ma'am. Dahil kayo naman ho talaga ang dahilan kung bakit nagawa kong iwan si Calix. Dahil tinakot niyo ko. Kaya napilitan akong umalis at hindi na magpakita pa sa kanya. Ang sabi niyo, susulsulan niyo ang asawa niyo na itakwil na ang anak niya. At wag nang pag-aralin dahil nakikipagrelasyon lang si Calix sa isang babaeng tulad ko. Na alam kong kayang-kaya niyong gawin. Base pa lang sa kwento ng boyfriend ko sa akin. Dahil masama kayo porque mahal na mahal kayo ng daddy niya. Gigil niyang sabi dito. Mabilis namang nagpaawa effect sa asawa nito ang ginang. Hindi totoo yon. Gumagawa ng kwento ang babaeng yan. Sabi nito sa daddy ni Calix na halatang paniwalang-paniwala sa asawa. Dad, girlfriend ko nang mismong nagsabi. Kailan niyo ba maiintindihan na kahit kailan hindi nagpakaina ang babaeng yan sa akin? Siya pa nga ang kontrabida sa buhay ko. Walang nakuhang sagot si Calix mula sa kanyang daddy. Tahimik lang ang Ginoo. I love your mom, Calix. Napamura si Calix. Napapikit pa nga siya dahil sa lakas ng boses nito. Gusto nang sugurin niya ng ginang pero pigil na pigil niya ang sarili. Baka mas lalo kasi siyang pagmukain na masama. She's not my mom. Wala na ang mami ko at ang babaeng yan. Asawa mo lang siya pero hindi ko siya ina. I'm sorry, son, but I love your tita Farida. Tsaka nito ni Yaya ang asawa na umalis na. Naiwan sila ni Calix. Napapamura ang lalaking mahal niya. Kaya para mapakalma ang lalaki, mahigpit itong niyakap ni Yana. Sa balikat niya ito umiyak. Tuwang-tuwa naman si Farida sa nangyari. Hanggang sa makauwi ang mag-asawa, hindi mapawi ang ngiti sa labi ng ginang. Wala talagang laban ng anak ni Leandro sa kanya. Maging ang babaeng yun na akala niya hindi na babalik pa. Mukhang hindi ito masyadong nilayo ng mag-asawang yun. Dahil nagtagpo pa ang landas nito at ng stepson niya.
Pero wala na siyang pakialam pa sa mag-asawa ngayon. Ang laki na nga ng hiningi ng mga ito sa kanya noon para lang sa malayo mapunta ang mga ito. Magigising din ang daddy mo. Kino-comfort ni Yana si Calix. Pareho silang nakaupo sa sofa. Pero kailan pa? Inis nitong tanong, napatayo pa. Tsaka lang nito napagtanto na nasigawan na siya nito. I'm sorry, wife. Habang hinahalik-halikan nito ang kanyang palad. Makakarma din siya. Sana nga, wife. Ngumiti na lang siya hanggang sa naisipan niya itong asarin. At bakit ba wife ka ng wife? Hindi pa naman tayo mag-asawa, di ba? Because you're my soon-to-be wife. Bakit? Gusto mo bang maging mag-asawa na tayo? Let's go to... Wala akong sinasabi. Isa pa gusto ko na maging maayos mo na lahat bago tayo ikasal. Natawa si Calix at ito naman ang yumakap sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Calix sa trabaho. Kaya siya at ang triplets ang naiwan sa mansyon. Ayaw nga sanang pumasok ng lalaki, ngunit walang nagawa sa kanyang katarayan. Napangiti si Yana dahil sa sweetness ni Calix sa kanya. Ngunit agad ding nawala ang ngiting yun nang maalala niyang nakakairita nitong stepmother. Kailan ba kasi mawawala ang ginang na yun para matapos na ang paghihirap ng lalaking mahal niya? Kinabukasan, umalis ang asawa ni Farida na si Leandro. Nang makaalis ang kanyang asawa, umalis na din si Farida kasama ang kanilang bagong driver. Ito ang kabit niya na pinag-apply niyang driver para hanggang sa mansyon malaya silang makapagharutan. Kailan ba mawawala ang asawa mo? Tanong nito kay Farida. Nasa loob na ng hotel ang dalawa. Kasalukuyan na nilang ginagawa ang bagay na iyon. Malapit na, kaya magsasama na tayong dalawa. Napapikit na lang si Farida nang sunggaban siya ng lalaki. Nang matapos silang dalawa, umalis na rin si Farida at ang driver sa hotel. Bumalik na ang mga ito sa mansyon. Sakto namang uwi ni Leandro na sumaglit lang talaga sa kumpanya nito dahil medyo maayos ang pakiramdam nito ng araw na iyon. Ibang driver ang kasama nito at 2 tauhan na nagsilbing kanyang alalay. Sinalubong ni Farida ang asawa. Hinagkan niya ang pisngi ng asawa. Nagpaalam itong magpapahinga muna. Nang sumunod na araw, napansin ni Farida ang panghihina ng kanyang asawa. Sayang-saya si Farida dahil nakikita niyang nangyayari na ang kanyang ninanais. Habang si Calix nakatanggap ng tawag mula sa isang maid tungkol sa biglaang panghihina ng kanyang ama. Galit ang kanyang naramdaman. Dahil alam niya na ang posibleng dahilan kung bakit nagkakagano ng daddy niya. Walang iba kundi ang kanyang stepmom. Sa tingin mo ba, may ginagawa ang babaeng yun sa daddy mo? Tanong ni Yana kay Calix. Tumango siya bilang tugon sa babae. Kailangan ko siyang iligtas sa babaeng yun. Pero paano kung hindi siya sumama sa akin? Pero kailangan niyang malaman. Papa, pwede po ba nating dalawin si Lolo? Napatingin siya sa triplets. Halatang gusto ng mga anak niya na makasama ang lolo ng mga ito. Kaya kailangan niya na talagang gumawa ng paraan para magising na sa kahibangan ng kanyang daddy. Kinabukasan, pinatawag ni Leandro ang kanyang abogado. Kung kaya naman, gulat na gulat ang asawa niyang si Farida. Lalo na ang anak niyang si Calix na pinatawag din niya. Dad, lumapit sa kanyang anak at siya'y niyakap. Attorney, para saan ba ang pagpapatawag ng asawa ko sa'yo? Tanong ni Farida. Gusto ni Leandro na ipasa na ang kanyang mga ari-arian. Kitang-kita ni Calix ang pagngiti ng kanyang stepmother. Halatang hindi na ito makapaghintay pa sa sasabihin ng abogado ng kanyang daddy. Gusto kong malaman ninyo na ang lahat ng ari-arian ni Mr. Leandro Montero ay ipinamamana sa kanyang nag-iisang anak at sa pamilya nito. Gulat na gulat si Farida sa kanyang narinig. Ano? Galit ang boses nito. Hindi na napigilan pa ang kanyang emosyon. Maging si Calix, gulat na gulat sa kanyang narinig. Nang tumingin siya sa daddy niya, ngumiti lang ito sa kanya. Leandro, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Farida. Anong akala mo, Farida? Na sa'yo mapupunta ang lahat kapag nawala ako? Kaya nilason mo ang asawa mo? Habang malakas pa ako, akin ang kumpanya ko. At kapag wala na ako, sa aking anak o apo yun mapupunta. Hindi makasagot si Farida. Leandro, ang tagal kong naging mabuting asawa sa'yo. At ito ang susukli mo sa akin? Kung talagang mahal mo ko, wala kang hinihinging kapalit.
Pero hindi niya po kayo mahal, kundi ang pera ninyo lang. Sumali na sa usapan si Yana. Akmang sasaktan nga siya ng ginang, ngunit mabilis na humarang si Calix. Hinawakan nito ang kamay ng stepmother. Farida, tumigil ka na! Sigaw ni Leandro. Tumigil naman si Farida. Tinuon lang ang atensyon sa asawa. Hindi pwedeng wala akong makuha sa Leandro. Tumawa ang Ginoo. Maya-maya pa, pumasok ang isa sa mga driver sa loob ng mansyon. Sir, napatingin dito si Farida. Ang lalaking driver na kabit niya ang pumasok sa mansyon. Gaano nakatagal ang relasyon ninyo ng asawa ko? 3 taon na po, sir. Sinungaling ka! Sigaw dito ni Farida. Gusto mo bang ipakita ko pa sa kanila ang pinagagagawa natin? Napalunok ang ginang. Tumingin ito sa asawang si Leandro. Leandro! Attorney? Tawag nito sa abogado. Mula sa suitcase nito, may inilabas ang abogado. Sign this, Farida. Utos ng Ginoo sa asawa. Sunod-sunod na pag-iling ang naging tugon ng ginang sa asawang nakikipaghiwalay na. Ayoko, Leandro. Ayoko. Pipirmahan mo ba to? O ipakukulong kita sa tangka mong pagpatay sa akin? Sunod-sunod na pag-iling ang naging tugon ni Farida hanggang sa wala na itong nagawa kundi pirmahan ng papel na yon. Ngunit naisahan ng daddy ni Calix si Farida. Pumasok kasi ang mga pulis at pinusasan si Farida. Hindi pwedeng palagpasin ni Leandro ang ginawa nito. Dahil kung gagawin niya yon, tsak na may iba pa itong magagawa ng masama. Ngunit may pahabol pang revelasyon si Farida. Ang nanay mo at ang tatay mo na babae ka, walang kwenta. Dapat mas inilayo ka pa nila. Sayang ang pagbabayad ko sa kanila at sa mga inutusan ng anak-anakan kong yan. Dahil siya pa mismong nakakita sa'yo. Galit na galit nitong sabi. Kahit na nasa labas na ito ng mansyon, rinig na rinig ang boses nito sa loob. I'm sorry, son. Ngunit imbis na sumbatan ng daddy nito, yumakap lang si Calix sa daddy nito. Napangiti na lang si Yana. Masaya siyang makitang okay na ang mag-ama. Ibig sabihin, Dad, nagkunwari ka lang na nanghihina? Tanong ni Calix sa daddy nito, nangiti ang tugon sa anak. Si Yana ay nakikinig lang sa usapan ng mag-ama. Oo, gusto kong makita na siya naman ang pinaglalaruan. At tuwang-tuwa ako sa nakikita ko. Asang-asa siya na mawawala na ako. Walang kaalam-alam na hindi ko naman talaga iniinom ang gamot na ibinibigay niya sa akin. At alam ko na ang pinagagagawa niya. Ang pangangabit at ang pagiging kontrabida niya sa buhay mo, anak. Kaya patawad, anak. Ang mahalaga, Dad, nagising ka na. Sir? Pagpukaw niya sa atensyon ng dalawa. Sir, bakit hindi na lang tito, iha o mas magandang daddy? Natatawang tanong ng Ginoo sa kanya. Nakaramdam ng hiya si Yana. Gusto po kasi kayong makabanding ng mga apo ninyo. Kung pwede ko po sana silang dalhin dito. Abay, oo naman, iha. Masiglang tugon ito sa kanya. Napangiti si Yana. Lumapit sa kanya si Calix at inakbayan siya. Dad, malapit na kaming ikasal. Proud nitong sabi sa daddy nito na nakangiti lang. Kung ganun ay masaya ako para sa inyo. Matapos ang hindi inaasahang tagpo, umalis na muna sila sa mansyon ng daddy ni Calix para balikan ang kanilang triplets na naiwan sa mansyon. Papa, Mama, kamusta po ang lolo namin? Okay ang lolo ninyo. Siya na ang sumagot sa tanong ng tatlo. Nawala na ang pag-aalala sa mukha ng triplets. Sinong tumawag? Tanong niya kay Calix nang makabalik ito matapos sagutin ng isang tawag. Si Nessa. She's only my secretary. Kaya hindi mo siya dapat na pagsilosan. Hinagkan pa nito ang kanyang noo. May tiwala si Yana kay Calix. Pero sa mga babaeng pwedeng lumandi dito, sa kanila siya walang tiwala. Kinabukasan, dinala nga ni Yana ang triplets sa mansyon ng magiging father-in-law niya. Tuwang-tuwa ang matanda sa triplets, lalo na sa bunsong si Zara na napakakulit. Iha, kung gusto mo, iwan mo muna dito ang mga apo ko. Sabi nito kay Yana. Nag-isip siya saglit. Gusto niya rin kasing paghandaan ng tanghalian ng asawa. Dadalhan niya si Calix sa klinik. Okay lang po ba? Oo, iha. Gusto kong makabanding ang mga apo ko. Bago siya tuluyang umalis, kumabay pa ang mga bata sa kanya. Bumalik si Yana sa mansyon ni Calix. Ipagluluto niya ito ng magiging tanghalian nito at magpapalit na rin siya ng damit.
Matapos ipagluto ng kaldereta ang asawa, naligo na si Yana at nag-ayos ng kanyang sarili. Okay lang ba yung itsura ko? Tanong niya sa isa sa mga maid nang makababa siya. Opo ma'am, ang ganda-ganda niyo po. Sa klinik, abala si Doc Calix hanggang sa natapos ng pinakahuli niyang pasyente bago ang lunch break. Sir, napatingin siya sa sekretaryang si Nessa. Doc, namalaya na lang niya na nakatayo na ito sa harap ng mesa niya. Doc, I like you. Pag-amin ito sa kanya. I'm sorry Nessa, but I don't like you. Isa pa may mga anak na ako. I don't care Doc, basta alam kong gusto kita. Akmang may gagawin sana ito sa harapan niya nang biglang dumating si Yana. Napatayo si Calix, nakaramdam siya ng takot lalo na nang ito ay lumapit. This is Yana Teves, my soon-to-be wife. Nakaramdam tuloy ng hiya ang kanyang sekretarya. At ikaw si Nessa, ang sekretary ng asawa ko. Mataray na sabi ni Yana. Hindi tuloy makasagot ang kanyang sekretarya. Sorry ma'am, lumabas ito ng kanyang opisina. Kaya silang dalawa lang ni Yana ang naiwan. Lalaki si Calix pero siyang nakaramdam ng takot kay Yana. I don't like her. Alam ko, takot mo lang na mawala ulit ako sa'yo. Natawa si Calix, umupo siya sa sofa at hinawakan ito sa kamay para maupo sa kanya. Niyakap niya ang babaeng mahal. Napangiti na lang si Calix, nakakatuwa kasing makitang nagsiselos ang kanyang mapapangasawa. Bago siya umalis, kinausap na muna ni Yana ang sekretary ng kanyang asawa. Nilalandi mo ba ang asawa ko? Tumawa ito, hindi niya alam kung bakit, pero tila ba bigla itong tumapang. Wala na rin ang hiya nito kanina. Nang abutan niyang nakatayo ito sa harap ng mesa ni Calix. Asawa? Hindi pa naman kayo kasal? Pero may mga anak na kami. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Nawala ang ngiti nito sa labi. Dinagdagan pa ni Yana ang kanyang sinabi. Ito na nga bang kinatatakot ko? Ang mga babaeng katulad mo. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Na handang gawin ng lahat, makuha lang ang gusto nila. Pero hindi mo makukuha si Calix sa akin. Buong tapang nasabi ni Yana kay Nessa. Asawa nga ma'am, naagaw pa. Sa inis ni Yana, nasampal niya ang babae. Tsaka niya ito hinila papasok sa loob ng opisina ni Calix. Tanggalin mo ang babaeng to bilang sekretarya mo, Calix. Masama nitong tinignan si Nessa. Doc, hindi niyo po ko pwedeng tanggalin. Ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Alam niyo yan. Pero hindi kasama sa trabaho mo, nalandiin ang boss mo. Madiin niyang sabi. Calix, I will wife, I will. From now on, you're no longer my secretary, Nessa. Tinanggal ni Nessa ang pagkakahawak niya rito. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Sisiguraduhin ko na masisira kayo, Doc. Sa inis ni Yana, siya na mismo ang tumakot sa babae. Subukan mong sirain ang imahe ng mapapangasawa ko para malaman ng lahat kung gaano kakalandi. Mukha namang natakot ito kaya dali-daling umalis doon. Lumapit kay Yana si Calix. Iyakap siya nito. Hindi naman siya ganun dati. Dahil na itatago pa niya na gusto ka niya. Pero ngayon hindi na. Humarap siya sa lalaki. Hinaplos ang mukha nito. Mahal kita, Calix. Kaya hindi ko hayaan na may umagaw sa'yo sa akin. Sa sobrang kasiyahan nito dahil sa narinig, mabilis siyang hinagkan ng lalaki sa labi. Napapikit na lang si Yana. Pero siya na ang pumutol ng halik na baka mauwi pa kung saan. Uuwi na ako, baka kinukulit na ng mga anak natin ng daddy mo. Kukuha lang ako ng bagong secretary wife. Yakap siya nito na tila ba ayaw pakawalan. Lalaki para wala ka ng pagsilosan. Paglilinaw nito, kaya napangiti na lang siya. Gaya ng sabi niya kay Calix, bumalik si Yana para sa kanyang mga anak. Naabutan niyang tuwang-tuwa sa tatlo ang lolo Leandro ng mga ito. Iha, mukhang natagalan ka yata. Lumapit ito sa kanya. Sabay nilang pinagmasdan ang mga apo nito na abala sa paglalaro. May inayos lang po. May nanglalandi ho kasi sa anak niyo. Napaalis mo naman ba? Opo tito, hindi po ko papatalo. Ikinatuwa nito ang narinig. Mabuti naman kung ganun iha. Gusto kong bumawi sa aking anak at magawa ang lahat ng aking makakaya para mapasaya siya. Kaya hiling ko lang sana sa iyo na wag mo na siyang iiwan. Ngumiti si Yana.
Makakaasa po kayo na hindi ko po iiwan si Calix, hinding-hindi na po. Matapos ang usapan nila ng Ginoo, nilapitan na ni Yana ang mga anak. Yumakap ang tatlo sa kanya habang ang lolo ng mga ito nakangiti silang pinagmamasdan. Hanggang maggabi, doon muna sila nanatili sa mansyon ng daddy ni Calix. Doon na rin sila sinundo ng lalaki. Pinaalam kasi ng daddy nito na nandoon pa rin sila. Kailan ba ang kasal? Pabirong tanong ng kanyang daddy. Kung papayag nga tong magiging manugang nyo, pwedeng bukas na. Ngiting-ngiti tuloy ang Ginoo sa kalokohan ng anak niya. Pwede namang unahin nyo na rin ang bago kong magiging apo. Tuwang-tuwa ang mag-ama sa biruan ng dalawa, habang siya naman pinatigil ng triplets na wala pa ring tigil sa paglalaro. Bye lolo! Sabay-sabay na sabi ng triplets. Kumaway lang ang Ginoo sa mga apo. Matapos makapagpaalam, lumabas na rin sila ng mansyon. Papa, pwede mo po ba kaming isama sa work mo bukas? Oo naman. Tuwang-tuwa ang triplets, lalo na si Zara na nagtatatalon pa. Nagkatinginan si Yana at Calix. Bago nito sinimulan ng pagmamaneho, hinagka na muna nito ang kanyang noo. Napapikit na lang si Yana. Masaya siya. Masaya ang puso niya dahil wala na silang problema pa ng lalaking mahal niya. Dok, ang ganda po ng asawa niyo tapos ang cute po ng mga anak niyo. Sabi ng bata, nakakatapos lang suriin ni Calix. Napangiti si Yana sa kanyang narinig. Ikaw rin naman maganda ka. Sabi niya sa bata na nakangiti pa rin. Tama po ang anak ko, ma'am. Bagay na bagay kayo ni Doc. Ang ina ng bata. Hindi na tuloy na iwasan ni Yana ang pamulhan ng pisngi. Sige po, aalis na kami. Paalam ng mag-iina. Kaya sila na lang ang naiwan sa loob ng klinik. Papa, paglaki ko po, gusto ko pong maging katulad nyo. Sabi ng batang si Zion, napangiti sa narinig si Calix. You can be anything you want, kiddo. Sabi nito sa anak na ginulo pa ang buhok ng bata. Ako po papa, gusto ko pong maging chef. Si Zane yun. Ako po, model papa. Ani naman ni Zara. Nagkatinginan silang dalawa ni Calix. You can be anything you want mga anak ko. Nandito lang kami ng papa ninyo. Yumakap muna sa kanya ang tatlo bago yumakap ang mga ito kay Calix. Nang araw na yon, maaga silang nakauwi. Wala kasing masyadong pasyente si Calix. Pag uwi nila, pinabihisan muna ni Calix ang mga anak nila sa mga katulong. Paano ba yan? Okay na ang lahat. Iniharap siya nito, hinaplos ang kanyang pisngi. Nakatingin lang si Yana sa lalaking mahal na mahal niya. Paano tayo magpapakasal kung hindi ka pa naman nagpo-propose? Pabiro niyang tanong dito, kaya nagulat na lang siya nang iluhod nito ang tuhod sa kanyang harapan. Inilabas nito ang isang maliit na box mula sa bulsa. Then, will you marry me? Nakabili ka na ng singsing? Ang tagal na nito sa akin, wife. Naghihintay lang ako ng timing. And now is the perfect time. So, will you marry me? O maghihintay na naman tayo ng ilang taon? Gusto mo ba? Ikukulong kita para hindi ka makaalis. Balik nito sa kanya. Natawa na lang si Yana. Bakit naman hindi kita pakakasalan? May mga anak na nga tayo. At wala akong ibang lalaking mahal kundi ikaw lang, Calix. Mabilis nitong isinuot ang singsing sa kanya. At pagtayo nito, mabilis niyang hinagkan sa labi. Rinig na rinig niya ang tibok ng mga puso nila. Mama, Papa, ano pong nangyayari? Sabay silang napatingin ni Calix sa triplets. Lumapit ang tatlo sa kanila. Pinakita ni Yana ang suot niyang singsing. Ikakasal na po kayo, Mama, Papa? Tanong ni Zion sa ama. Nang tumango ang papa nila, nagtatalo ng triplets sa sobrang kasiyahan. Ikakasal na po kayo, lalo ng bunsong si Zara. Ma, paano po sila lola? Invited po ba sila? Nagkatinginan silang dalawa ni Calix. Napaisip si Yana. Parang gusto niya ring malaman kung nagsisisi ba ang mag-asawang iyon mula nang umalis sila. Titignan ni Mama at Papa kung makakapunta sila. Ngumiti ang tatlo. Tingin niya kailangan niya uling makipag-usap sa tinuring niyang mga magulang. Kinabukasan, kaagad silang nagtungo ni Calix sa bahay ng itinuring niyang mga magulang. Ang triplets, iniwan muna nila sa lolo ng mga ito. Payag naman ng Daddy Leandro niya. Yana anak,
Hindi makapaniwala ang kanyang ina nang siya ang nasa harapan nito. Niyakap siya nito. Ngunit agad din itong napabitaw nang mapatingin kay Calix. Tila ba natakot sa lalaki. Anong ginagawa niyo dito? Ikakasal na po ako, ma. Ikakasal na po kami ni Calix. Patawad, anak. Patawad kung tumanggap kami ng pera mula sa babaeng yun sa paglayo natin. Paghingi nito ng tawad sa kanya. Nakakulong na po siya, kaya hindi niya na kayang maging kontrabida. Ipapakulong mo din ba kami ng papa mo? Umiling si Yana. Gusto ko lang pong makita kung napagtanto niyo na po ang mga pagkakamali niyo. At sa nakikita ko po ngayon, oo, gusto ko po kayong imbitahan sa kasal ko. Oo, pupunta kami ng papa mo. Ang mga apo namin, hindi niyo ba sila kasama? Gusto naming humingi ng tawad sa kanila. Nasa lolo po nila. Matapos makipag-usap sa mga ito, umalis na rin sila ni Calix. Ipapasundo na lang daw ni Calix ang mga ito. Bago tuluyang umuwi, may dinaanan din silang hospital. Yung hospital kung saan ito nakita ang mga anak nila. Yung ninong nito na masayang masaya nang ipakilala siya ng inaanak. Saglit lang itong nag-usap at si Calix, nagpaalam na din dito agad ang inaanak na kailangan na nilang umalis. Habang pabalik sa kanilang mga anak, hinalik-halikan nito ang likod ng kanyang palad. Ngumiti lang si Yana sa mapapangasawa. Patawarin niyo si lolo at lola, mga apo. Niyakap pa ni Anita ang tatlo. Pinatawad naman ng triplets ang kanilang lolo at lola. Nagbago na rin kasi talaga ang mag-asawa. At ngayon, masayang-masaya ang mga ito para sa kanilang pamangkin na si Yana na ikakasal na. Sobrang ganda mo po, mama, sabi ni Zara. Oo nga po, mama. Si Gunda naman ni Zane. Ikaw po ang pinakamaganda. Si Zion naman ang nagsalita. Napangiti si Yana, tsaka nito niyakap ang mga anak. Natapos na ang kasal nilang dalawa ni Calix. Nasa reception na sila ngayon. Nandoon din sa kasal kanina ang kaibigan ni Yana sa dating pinagtatrabahuhan, si Belle. Kasama ang boss dati ng dalawa na si Lance. Ngayon kasi, si Belle na at ang boss lang nito dati. Hiwalay na si Belle at ang asawa nito at si Lance ang nagligtas kay Belle mula sa asawang mapang-abuso. Masayang-masaya naman ang dalawa para kay Yana. Nagpunta rin ang ninong ni Calix na doktor na masayang-masaya pa sa kanyang inaanak at sa wakas daw, nagising na ang kanyang kumpare. Wala na daw sa buhay ng inaanak nito at kumpare ang Farida na yun. Natawa na nga lang sila ni Calix nang marinig yun mula sa Ginoo. Naramdaman na lang ni Yana na may umakbay sa kanya. Pagtingin niya ay ang kanyang asawa. Kaya nga mahal na mahal ni Papa si Mama, di ba? Tanong nito sa mga anak nila habang papalapit kasi ito kanina, rinig na rinig ang usapan. Di kapag hindi na po maganda si Mama, hindi nyo na po siya love? Love pa rin syempre, kahit tumaba pa ang mama ninyo. Siya lang ang love ni Papa. Hinagkan pa nito ang pisngi sa harap ng mga ito. Kilig na kilig tuloy ang mama at ang kanyang papa. Hindi pa rin kasi siya sanay na tawagin silang tito at tita. Ang triplets ay tuwang-tuwa. Bilang honeymoon at bakasyon, nagpunta sila sa isang isla. Pagdating nila doon, nagtatatalo ng triplets. Lalo na si Zara na sayang-saya sa nakikita. Mamaya papa, magsiswimming po kami ha. Tumangulang dito si Calix, sabay baling ng atensyon sa kanya. Hinagkan nito ang kanyang noo. Masaya silang pinagmasdan ng tatlo na nagtatampisaw sa tubig. Sundan na natin sila, wife. Bulong nito sa kanyang tenga. Nakayakap ito mula sa likod, nakabaon ng muka sa kanyang leeg. Pwede naman na. Iniharap siya nito, bumulong sa kanyang tenga. Papagodin kita mamayang gabi. Sa banyo tayo. Na nagdulot ng kaunting takot sa kanya. Takot na baka hindi siya makalakad, pero tumawa lang ang kanyang asawa. Napangiti na lang si Yana, tsaka ibinalik ang kanyang atensyon sa kanilang mga anak na may bantay rin naman, ngunit nais niya pa rin panoorin ang mga ito. Tungkol sa stepmother ni Calix at daddy nito, napawalang bisa na ang kasal ng dalawa. Sa dami ba naman ng ebidensya ng father-in-law niya para sa babaeng yun? Wala itong naging kawala at makukulong pa rin ito sa nais na pagpatay sa asawa. Huling balita nila rito, mahilig makipag-away sa kulungan. Ngunit wala nang pakailam ang daddy ni Calix, maging silang mag-asawa. Tulog na ang mga bata.
Mahina siya nitong hinila patungo sa kanilang kwarto. Pagpasok doon, kaagad siyang isinandal ng asawa sa pader. Napapikit si Yana nang halikan siya nito. Tinanggap niya ang ibinigay na halik ng asawa. Hanggang sa bumabayon sa kanyang leeg, napapikit siya at nang magtamang mata nila, napangiti siya. Anong sinasabi mong? Mas lalong lumalim ang halik nito sa kanya, kung kaya naman hindi na siya nakapagsalita pa. Nang gabing yon, saksi ang kwartong yon kung paano siya inangkin ng mahal niyang asawa. Hindi nagtagal, biniyayaan muli sila ni Calix ng anak. Magkakaroon na ng kapatid ang triplets. Masayang-masaya ang tatlo, lalo ng bunsong si Zara dahil hindi na raw ito ang bunso. Natawa na nga lang sila ni Calix dahil sa sinabi ng anak nila. Ang hindi lang talaga nakakatawa ay ang pagiging strict ni Calix sa mga anak nila, lalo na kapag may sakit ang mga ito. Hindi na nila kailangang tumawag ng doktor para sa mga bata dahil doktor ang kanyang asawa. Tapos libre check-up pa. Pati nga sa kanya napaka-strict nito, lalo na't dinadala niyang magiging kapatid ng triplets. Kaya nang manganak siya, napakasaya ng kanyang asawa. Saksi ito sa kanyang paghihirap. Thank you so much. Hinagka nito ang kanyang noo. Napangiti lang si Yana habang pinapanood ang asawa. Nasa bisig nito ang kanilang anak. Hindi umiiyak, pero masaya siya. Nararanasan na kasi ni Calix ngayon ang hindi nito naranasan sa triplets. At kitang-kita niya ang saya sa mukha ng kanyang asawa. I love you, asawa ko. I love you so much, wife. Habang nakatingin sa isa't isa, pareho silang nakangiti. Nawala lang ang ngiting yon nang biglang pumasok sa loob ng silid ng triplets na may ingay. Nagising tuloy ang bunso. Baby Zack, tahan na. Pagpapatahan dito ng triplets. Maya-maya pa, tumahan na rin ang pinakabunso sa pamilya. Muling tumahimik ang kwarto. Lumapit sa kanyang tatlo at yumakap. Parang kailan lang, sila lang mag-iina. Ngunit ngayon, buo na sila at masaya. Happy ending na dahil wala nang evil stepmother ni Calix na boyfriend niya lang noon pero asawa niya na ngayon.